Maagang nagising si Jessa ng umagang iyon. Sa pagbungad ng araw, isang malamig na simoy ng hangin ang dumampi sa kanyang balat habang naglalakad siya palabas ng kanilang maliit na bahay. Isa-isa niyang pinuntahan ang mga alaga niyang hayop, mga asong inabandona, pusang nasagip mula sa mapang-abusong may-ari at ilan pang hayop na minsang naging biktima ng kalupitan ng tao. Sa kaniyang palad, hawak niya ang mga natirang pagkain mula sa kaniyang almusal na mas madalas niyang ibinibigay sa kaniyang mga alaga kaysa sa kaniyang sarili. Si Jessa ay 27 taong gulang, ngunit sa kaniyang murang edad ay tila buong buhay na niyang itinaya para sa mga hayop. Mula pagkabata, palaging bumibigay ang puso niya sa tuwing nakakakita siya ng hayop na nangangailangan. Ang bawat tahol ng isang asong naiwan sa kalsada, ang bawat iyak ng pusang sugatan, lahat ng ito ay hindi niya kayang baliwalain. Ang kaniyang pamilya noon ay hindi mayaman, ngunit itinuro sa kanya ng kaniyang yumaong ina na ang tunay na kayamanan ay ang malasakit at pagmamahal na ibinabahagi mo sa iba, lalo na sa mga hindi kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Sa paglipas ng mga taon, ang simpleng pag-aaruga niya sa isang kuting o aso ay nauwi sa mas seryosong gawain. Sumali siya sa iba't ibang animal rescue operations sa kanilang lungsod, kung saan natuto siyang sumuong sa panganib upang mailigtas ang mga hayop mula sa mapanakit nilang kapaligiran. Minsan ay pumapasok siya sa abandonadong gusali upang sagipin ang mga iniwang tuta. Minsan na may kinakalaban niya ang mga taong hayagang inaabuso ang mga alagang hayop nila. Ngunit sa dami ng hayop na natulungan niya, ganoon din ang dami ng taong nakabangga niya. Maraming beses na siyang nakipagtalo sa mga kapitbahay na walang pakialam sa kanilang mga alaga. Isang beses, may isang matandang lalaki sa kanilang barangay na palaging hinahagisan ng bato ang mga ligaw na pusa sa kanilang lugar. Nang minsang mahuli ito ni Jessa, hindi niya napigilang pagalitan ito, dahilan upang magalit sa kanya ang pamilya ng matanda. Sinasabi nilang hindi siya dapat nakikialam dahil wala siyang karapatan, pero paano niya hahayaang magpatuloy ang ganoong klase ng pagmamaltrato? Minsan, may isang negosyanteng nais magtayo ng malaking tindahan sa bakanting lote, kung saan maraming pusang gumagala. Nang malaman ni Jessa na planong paalisin ang mga hayop doon ng basta-basta, nag-organisa siya ng petisyon upang pigilan ito. Pinuntahan niya mismo ang opisina ng negosyante at nakipagtalo. Sa huli, hindi niya napigilan ang proyekto, ngunit nakahanap siya ng paraan upang mailikas ang mga pusa at maipasailalim sa tamang pangangalaga. Dahil dito, lumawak ang listahan ng kaniyang mga kaaway, mga taong hindi sang-ayon sa kaniyang paninindigan. Hindi rin naging madali ang kaniyang relasyon sa ilang opisyal ng barangay. Sa kanilang lugar, may mga pulis na walang pakundangang kumukuha ng mga asong gala upang dalhin sa City Pound, isang lugar na may masamang reputasyon dahil sa kawalan ng tamang pangangalaga sa mga hayop. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi, napansin niyang may isang pulis na pilit hinihila ang isang payat na aso papasok sa isang truck. Hindi na siya nagdalawang isip na sumingit at pigilan ito. "May-ari ka ba ng asong to?" Malamig na tanong ng pulis. "Wala naman kayong karapatang kunin siya nang walang maayos na proseso." Sagot niya ng may diin. "Batas to, miss. Hindi ka makikialam." Ngunit hindi siya umatras. Tumawag siya ng media, nag-leave sa kaniyang social media at hindi niya tinantanan ang kaso. Sa huli, napilitan ang barangay na itigil ang pagkuha ng mga hayop nang walang maayos na koordinasyon. Pero mula noon, marami na ang nagtaas ng kilay sa kanya. Ang iba, sinasabing masyado siyang mapapel, masyadong pakialamera. "Wala kang mapupuntahan sa buhay, Jessa," minsang sinabi ng isang kapitbahay. "Hindi ka naman yung mayaman dyan sa ginagawa mo. Sayang ang panahon mo." Sanay na si Jessa sa ganitong klase ng mga salita. Matagal na siyang pinanghihinaan ng loob ng mga tao sa paligid niya. Minsan, iniisip niya rin kung may patutunguhan ba talaga ang kaniyang ginagawa, kung may halaga pa ba ang laban niya. Ngunit sa tuwing maririnig niya ang munting ungol ng isang kuting na kaniyang inalagaan, o sa tuwing may lalapit na asong dating takot sa mundo, ngunit ngayon ay puno na ng tiwala, natatandaan niyang may saysay ang lahat ng ito. Hindi niya kailanman iniinda ang pangungutya ng iba. Kahit kailan, hindi niya isinuko ang prinsipyo niya. Hindi lang ito tungkol sa pagmamahal niya sa mga hayop.
Ito ay tungkol sa paninindigan niya bilang isang tao. Sa mundo kung saan maraming nagbubulag-bulagan sa pagdurusa ng mga inosenteng nilalang, pipiliin niyang maging isang boses. Habang pinagmamasdan niya ang mga alaga niyang masayang naglalaro sa bakuran, napangiti siya. Hindi niya alam kung anong naghihintay sa kanya sa hinaharap, pero isa lang ang sigurado niya. Patuloy siyang lalaban, kahit gaano pa kahirap. Sa bawat umagang dumaraan, nagiging mas abala si Jessa sa pangangalaga sa kaniyang mga alaga. Bago pa man sumikat ang araw, nagsisimula na siyang maglinis ng kulungan, magpakain, at magbigay ng gamot sa mga hayop na may sakit. Hindi ito isang madaling gawain. Sa loob ng ilang taon, unti-unting nagbago ang bahay niya mula sa isang simpleng tahanan tungo sa isang maliit na shelter. Ang dating tahimik niyang bakuran ay puno na ngayon ng ingay, tahol ng aso, iyak ng pusa, at minsan pa nga ay tila musika ng iba't ibang hayop na kaniyang inalagaan. Wala nang espasyo sa kaniyang buhay para sa anumang bagay na walang kinalaman sa hayop. Wala siyang oras sa sarili at lalong wala siyang panahon para sa pag-ibig. Ilang beses na siyang tinukso ng kaniyang kaibigan na si Mina tungkol sa pagiging single niya. Ngunit para kay Jessa, hindi ito isang malaking issue. Jessa, seryoso ka ba? Sa dami ng ginagawa mo, ni hindi mo na naiisip ang sarili mo. Reklamo ni Mina habang nagkakape sila isang hapon sa labas ng bahay ni Jessa. Napangiti si Jessa habang hinahagod ang likod ng isang kuting na bagong dating sa kaniyang shelter. Ewan ko ba, Mina, para sa iba, kailangan nilang humanap ng partner para sumaya. Pero sa akin, sapat na ang ganito. Sapat na ang makita silang ligtas at masaya. Umiling si Mina. Pero paano ka naman? Hindi ba sumasagi sa isip mo kung hanggang kailan mo gagawin to? Wala ka bang ibang pangarap para sa sarili mo? Saglit na nag-isip si Jessa. Totoo, may pagkakataong nararamdaman niya ang pagod. Hindi madali ang ginagawa niya. Bukod sa pisikal na pagod sa araw-araw na gawain, pasan din niya ang emosyonal na bigat ng bawat hayop na inililigtas niya. Maraming beses na siyang nasaktan sa tuwing may hayop na hindi niya naisalba o sa tuwing may makikita siyang asong pinabayaan at hindi niya matulungan dahil sa kakulangan ng espasyo at pera. Wala siyang ibang pinagkukunan ng kita maliban sa paggawa ng handicrafts, mga keychain, bag at dekorasyong yari sa recycled materials na ibinebenta niya online. Minsan, may bumibili, ngunit madalas ay hindi sapat ang kinikita niya upang masustentuhan ang lahat ng gastusin. Marami na siyang isinakripisyong bagay sa buhay. Kasama na rito ang mga pangarap niyang hindi na natupad. May pagkakataong napapaisip siya kung paano nga ba siya umabot sa ganitong sitwasyon. Ang iba niyang kakilala ay may mga stable na trabaho, sariling pamilya at naglalakbay kung saan-saan. Samantalang siya, nakatali sa isang responsibilidad na walang katapusan. Ngunit sa tuwing iniisip niyang bitawan ang lahat, laging bumabalik sa kanya ang dahilan kung bakit siya nagsimula. Dahil walang ibang gagawa nito kung hindi siya. Sa loob ng bahay, halos wala ng espasyo para sa kanya. Ang maliit na sala niya ay puno ng dog beds, litter boxes, at stocks ng pagkain ng hayop. Ang dating simpleng hapagkainan ay may mga gamot at medical supplies na para sa mga may sakit niyang alaga. Sa gabi, natutulog siya sa isang maliit na bahagi ng kaniyang kwarto dahil ang halos kalahati nito ay ginawa niyang nursery para sa mga bagong silang na kuting at tuta. Sa kabila ng lahat ng hirap, hindi siya kailanman nagreklamo. Para kay Jessa, ang pinakamalaking gantimpala ay ang makita ang isang dating takot na hayop na natutong magtiwala muli. May isang asong si Lily, isang dating inabandona sa isang abandonadong lote na halos hindi makalakad dahil sa gutom. Matapos ang ilang buwang pag-aalaga at pagpapagamot, ngayon ay isa na itong masiglang aso na masiglang tumatakbo sa kaniyang bakuran. Sa bawat pagbabagong ito, nararamdaman niya na sulit ang lahat ng pagod. Ngunit alam niyang hindi lahat ay sang-ayon sa kaniyang ginagawa. Maraming beses na siyang pinagsabihan ng mga tao sa paligid niya na sayang lang ang oras niya. Ang iba, sinasabing hindi siya aasenso sa buhay kung patuloy siyang nagpapakahirap para sa mga hayop. Hindi na bago sa kanya ang ganitong mga pangungutya. Bakit hindi mo na lang hayaan ang gobyerno ang gumawa niyan? Hindi mo trabaho yan, Jessa. Hanggang kailan mo susuportahan ang sarili mong rescue center? Wala kang puhunan. Wala kang sponsor.
Dapat maghanap ka na lang ng matinong trabaho. Hindi ka yayaman dyan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nanatili siyang matatag. Hindi naman niya kailangan ng kayamanan para maging masaya. Hindi niya kailangang magkaroon ng marangyang buhay para maramdaman ang halaga niya sa mundo. Ang bawat hayop na naililigtas niya, bawat isa na nabibigyan niya ng pangalawang pagkakataon sa buhay, ay sapat ng dahilan para ipagpatuloy niya ang ginagawa niya. Napabuntong hininga siya habang nakatanaw sa langit. Maraming hindi nakakaunawa sa kanya at siguro ay hindi na rin kailanman mauunawaan ng ilan. Ngunit hindi iyon mahalaga. Hanggat may isang hayop na nangangailangan ng tulong, hindi siya titigil. Hindi niya alam na sa mga susunod na araw, isang aso ang magpapabago sa takbo ng kaniyang buhay. Isang asong magdadala sa kanya sa isang mas malalim at mas misteryosong kwento na hindi niya kailanman inaasahan. Naglalakad si Jessa pauwi mula sa isang maliit na tiangge kung saan siya nagbenta ng ilang handicrafts noong araw na iyon. Mahina ang kita, pero kahit papaano ay may pangdagdag siya sa pagkain ng kaniyang mga alaga. Hawak niya ang isang supot ng bigas at ilang pirasong gulay na nabili niya mula sa kita ng araw na iyon. Magdidilim na at ramdam niya ang pagod sa buong katawan, pero hindi iyon dahilan upang bumagal ang lakad niya. Alam niyang naghihintay sa kanya ang kaniyang mga alaga. Habang naglalakad siya sa isang makipot na daan patungo sa kanilang barangay, may narinig siyang mahihinang ungol mula sa kanto. Sa una, inakala niyang may nagtatalong magkasintahan o may lasing na nag-aaway. Pero nang lumapit siya, nakita niya ang isang tanawin na nagpaliyab sa kaniyang galit. Isang payat na aso, marumi at may sugat sa katawan, ang nakasubsob sa lupa habang walang awang tinatadyakan ng isang matabang lalaking amoy alak. "Walang kwenta kang aso. Pwe!" Sigaw ng lalaki bago muling itinapon ang bote ng alak sa gilid ng kalsada. Ang aso ay mahina, nang umuungol, nanginginig, tila hindi na lumalaban. Parang may sumiklab na apoy sa dibdib ni Jessa. Hindi niya mapigilan ang sarili at mabilis siyang sumugod palapit. "Hoy! Anong ginagawa mo sa kanya?" Napalingon ang lalaki, kita sa mukha nito ang pagkabigla sa pagdating niya. "Anong pakialam mo, babae?" Umirap ito bago lumapit sa kanya, nakangiwi. "Aso ko to. Gusto kong gawin kung anong gusto ko. Hindi mo ako masisita." Galit na galit si Jessa. "Walang may karapatang manakit ng hayop. Aso mo man yan o hindi mo siya dapat ginaganito." Nilapitan niya ang aso at dahan-dahang hinawakan ito. Ramdam niya ang pangangatog ng katawan nito sa takot. "Ano bang ginawa niya sa'yo para gawin mo to?" "Wala kang alam, babae. Tong hayop na to, palamunin lang. Hindi man lang makabantay sa bahay. Tapos pinagnakawan pa ako ng pagkain. Aanhin ko to?" Nagpanting ang tenga ni Jessa. Napakaraming beses na siyang nakakita ng ganitong uri ng tao. Mga walang pakialam sa damdamin ng hayop. Parang walang buhay lang na basta-basta pwedeng saktan o itapon. Hindi siya nagdalawang isip na humarang sa pagitan ng aso at ng lalaki. "Wala kang karapatan na saktan siya. Kung ayaw mo sa kanya, ibigay mo na lang sa akin." Natawa ang lalaki, pero may halong panlalaki ang tingin nito sa kanya. "Talaga? Gusto mong kunin tong hayop na to? Sige, kunin mo na." Bigla niyang hinablot ang braso ni Jessa, mahigpit at marahas. "Pero hindi ako nagpapabaya ng libre, miss. Baka gusto mong pag-usapan natin to ng mas personal." Dito na siya nakaramdam ng bahagyang takot. Gusto niyang lumaban, pero ramdam niyang hindi niya kakayanin ang puwersa ng lalaki kung sakaling magwala ito. Ang amoy ng alak at sigarilyo ay humahalo sa mainit na hangin ng gabi, at hindi niya alam kung paano siya makakatakas kung sakali. Biglang may umalingaw-ngaw na tunog ng makina ng motorsiklo. Mabilis itong sumulpot mula sa kabilang kanto at huminto malapit sa kanila. Isang lalaking naka-helmet ang bumaba mula rito, nakasuot ng itim na jacket at mukhang hindi pamilyar kay Jessa. "Bitawan mo siya." Malamig na sabi nito, hindi kalakasan pero may bigat sa bawat salita. Napasinghap ang lasing na lalaki at agad siyang bumitaw kay Jessa. "Wala akong ginagawang masama." Nangingiting palusot nito, pero kita sa kilos niya ang biglang panghihina. "Huwag mo nang hintayin na ako pa ang sumunod.
Muling sabi ng lalaking naka-helmet. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang lasing. Tumalikod ito, nagmura ng bahagya at mabilis na umalis sa kalsada. Naiwan ang basag na bote ng alak sa tabi. Nakangapang napatingin si Jessa sa lalaki sa motorsiklo. "Salamat," mahina niyang sabi. Ramdam pa rin ang kaba sa dibdib. Hindi ito sumagot. Sa halip, tumangulang ito bago muling sumakay sa kaniyang motorsiklo at umalis. Tila wala siyang balak magpakilala o makipag-usap pa. Naiwan si Jessa na naguguluhan ngunit mas kalmado na ngayon. Mabilis niyang ibinalik ang atensyon sa aso. Dahan-dahan niyang iniangat ito, inalo habang marahang hinihimas ang maduming balahibo nito. "Tahan na, wala ka nang dapat ikatakot," bulong niya rito. Dinala niya ito pauwi kahit alam niyang isa na namang bibig ang kailangang pakainin sa kaniyang maliit na shelter. Hindi niya kayang balewalain ang isang hayop na nangangailangan, gaano man kahirap ang sitwasyon niya. Sa bahay, pinakain niya ito ng mainit na kanin at kaunting sabaw ng manok. Halata ang gutom ng aso dahil walang patid ito sa pagkain. Tila takot pang mawala sa kanya ang bawat subo. Nang matapos itong kumain, binigyan niya ito ng malinis na tubig at saka marahang nilinis ang mga sugat nito. Habang tinatapalan niya ito ng ointment, inisip niya kung anong pangalan ang babagay rito. May kakaibang pakiramdam siya tungkol sa asong ito. Parang may lalim ang mga mata nito, tila may pinagdadaanan na hindi basta-basta. Hindi niya maipaliwanag, pero alam niyang hindi ito ordinaryong aso. "Thomas," mahinang bulong niya kasabay ng isang banayad na haplos sa ulo nito. "Simula ngayon, ikaw si Thomas." Hindi niya alam na ang pangalang iyon ay magiging bahagi ng isang mas malaking kwento. Isang kwento na magpapabago sa buhay niya magpakailanman. Mabilis na dumaan ang mga linggo mula nang dalhin ni Jessa si Thomas sa kaniyang bahay. Sa paglipas ng mga araw, napansin niya ang unti-unting pagbuti ng kondisyon ng aso. Bagamat noong una ay takot itong lumapit kahit kanino, ngayon ay natuto na itong magtiwala, lalo na sa kanya. Sa tuwing uupo siya sa sahig upang magpahinga, matapos ang isang mahabang araw, kusa nang lalapit si Thomas at ipapatong ang ulo nito sa kaniyang kandungan. Isang kilos ng tahimik na pasasalamat. Ngunit habang dumadami ang mga hayop sa kaniyang pangangalaga, kasabay din nito ang pagdami ng gastusin. Ang maliit na halaga na kinikita niya mula sa pagbebenta ng kaniyang mga handicrafts online ay hindi na sumasapat upang tustusan ang pagkain, gamot, at iba pang pangangailangan ng kaniyang mga alaga. Ilang beses na niyang sinubukang maghanap ng mas murang supplier ng dog at cat food, ngunit kahit anong diskarte ang gawin niya, hindi pa rin ito sapat. Isang gabi, habang tinitingnan niya ang laman ng kaniyang pitaka, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Halos wala nang natitira. Ang perang pinag-ipunan niya noon ay halos naubos na rin dahil sa patuloy na pagtaas ng gastusin. Kahit anong pagtitipid ang gawin niya, mukhang hindi pa rin ito magiging sapat para sa mga susunod na buwan. Dahil sa desperasyon, nagpasya siyang gamitin ang social media upang humingi ng tulong. Sa isang mahabang post, ipinaliwanag niya ang kaniyang sitwasyon, kung paano unti-unting lumalaki ang kaniyang rescue shelter at kung paano siya nahihirapang tustusan ang lahat ng pangangailangan ng kaniyang mga alaga. Naglagay siya ng ilang litrato ng mga hayop na kaniyang nasagip, pati na rin ng mga detalye kung paano maaaring magbigay ng donasyon para sa kanilang pagkain at gamot. Hindi nagtagal, nagsimula ng magbahagi ang ilang tao ng kaniyang post. May ilan na nagbigay ng kaunting halaga, sapat para makabili ng ilang kilo ng dog food at delatang pagkain para sa mga pusa. May ilan ding nagbigay ng mga lumang kumot, cage, at iba pang gamit para sa kanyang mga alaga. Sa kabila nito, hindi rin siya nakaligtas sa mapanuring mata ng publiko. "Napakaraming problema sa mundo, tapos hayop pa ang inaatupag mo. Dapat sa gobyerno ka humingi ng tulong, hindi sa amin. Problema mo yan. Sa halip na mag-alaga ng kung ano-anong hayop, bakit hindi ka nalang maghanap ng matinong trabaho?" Pinag-aralan ni Jessa ang mga komento, pero pinilit niyang huwag masaktan. Alam niyang hindi lahat ng tao ay mauunawaan ang ginagawa niya. Maraming hindi naniniwala sa advokasiyang ito. Para sa kanila, ang pagtulong sa hayop ay walang halaga kumpara sa iba pang suliranin ng lipunan. Ngunit para sa kanya, ang bawat buhay, gaano man kaliit
o gaano man kahina ay may halaga. Sa kabila ng mga negatibong komento, may isang grupo na lumapit sa kanya. Isang maliit na animal rights organization na sumusuporta sa mga independent rescuers tulad niya. Sinabi ng isang volunteer na nakita nila ang kaniyang post at nais nilang magpadala ng kaunting tulong. Ilang araw matapos ang kanilang pag-uusap, may dumating na isang kahon ng dog food at ilang pack ng gamot para sa mga may sakit niyang alaga. Labis ang pasasalamat ni Jessa, ngunit alam niyang hindi ito sapat para sa pangmatagalang solusyon. Hindi siya maaaring umasa sa mga donasyon lamang. Kailangan niyang makahanap ng paraan upang matustusan ng tuloy-tuloy ang kaniyang shelter. Sa puntong ito, wala na siyang ibang nagawa kundi ang unti-unting ibenta ang ilan sa kaniyang personal na gamit. Ang lumang cellphone na ginagamit lamang niya para sa social media fundraising, ibinalik niya sa dati niyang pinagbilhan upang makakuha ng kaunting pera. Ang lumang gitara na bigay pa ng kanyang yumaong ina, ibinenta na rin niya kahit masakit sa loob niya. Isang gabi, habang nakaupo siya sa sulok ng kaniyang kwarto, tinitingnan ang mga natitira niyang gamit. Hindi niya maiwasang mapaluha. Ang lahat ng pinaghirapan niya ay parang unti-unting nawawala. Lahat dahil sa kagustuhan niyang tulungan ang mga hayop na hindi naman niya pagmamay-ari. Ngunit alam niya sa sarili niya, kung pipiliin niya ulit, wala siyang babaguhin. Habang nakayuko siya, biglang lumapit si Thomas at ipinatong ang ulo nito sa kaniyang kandungan. Tila nakikiramdam sa lungkot niya. Napangiti siya ng bahagya at hinaplos ito. "Hindi ko alam kung hanggang kailan ko to kakayanin, Thomas." Bulong niya. Pero hindi ako susuko. Hindi niya alam na ang asong ito, na minsan niyang sinagip mula sa kalupitan, ay may dala palang lihim na magpapabago sa kanilang kapalaran. Mula nang madala ni Jessa si Thomas sa kaniyang tahanan, napansin niya na iba ito sa ibang asong nasagip niya noon. Hindi lang ito tahimik at mapanuri, kundi tila may malalim na pinagdaanan. Madalas itong nauupo sa isang sulok, tila nag-iisip, at hindi tulad ng ibang aso na madaling masanay sa bagong kapaligiran, si Thomas ay tila laging alerto, palaging nakikinig sa paligid na parang may inaabangan. Ngunit ang pinakakakaibang napansin ni Jessa ay ang paulit-ulit na ginagawa ni Thomas tuwing hapon. Ang pagtahol nito sa isang abandonadong kotse na nakaparada sa tapat ng isang bakanting lote, hindi kalayuan sa kanilang bahay. Sa unang araw na ginawa ito ni Thomas, hindi niya ito gaanong pinansin. Maraming asong mahilig tumahol, lalo na sa mga bagay na hindi nila pamilyar. Baka may naamoy lang itong hayop o marahil ay may daga sa loob ng sasakyan. Pero nang gawin ito ni Thomas sa ikalawang araw at muli sa ikatlo, nagsimula ng mabahala si Jessa. Tuwing dapit hapon, sa parehong oras, pupunta si Thomas sa tapat ng lote at sisimulang tahulan ang lumang sasakyan. Isang kulay itim na sedan na halatang matagal nang hindi nagagalaw. Kalawangin na ang mga gilid nito, ang gulong ay halos lumubog na sa lupa at may basag na bintana sa gilid. "Thomas, ano bang problema mo sa sasakyang yan?" Tanong ni Jessa, minsang sinubukan niyang aluin ang aso. Ngunit imbes na tumigil, mas lalo pang tumahol si Thomas. At ngayon ay kinakamot na rin nito ang pinto ng sasakyan. Para bang may nais itong palabasin mula roon. Kinabahan si Jessa. Hindi normal ang ganitong kilos ng isang aso, lalo pat hindi lang ito minsanang pag-uugali. Araw-araw niya itong ginagawa at sa parehong oras. Sinubukan niyang aluin si Thomas, hinatak papalayo, ngunit makalipas lang ang ilang minuto ay babalik ito sa sasakyan at muling tahol ng tahol. Ilang beses na rin siyang sinita ng ilang kapitbahay dahil sa ingay na ginagawa ng aso. "Jessa, baka naman may daga lang dyan o pusang natrap sa loob." Suhestyon ni Mina nang minsang mapadaan ito sa bahay niya. "Pwede," sagot ni Jessa. Ngunit sa loob-loob niya, may kakaibang pakiramdam siyang hindi iyon simpleng hayop lang. Nang sumapit ang ika-6 na araw, hindi na siya nakatiis. Masyado siyang na-curious sa kinikilos ni Thomas. At sa gabing iyon, matapos niyang pakainin ang kaniyang mga alaga, napagdesisyonan niyang silipin ang loob ng sasakyan. Bitbit ang isang lumang flashlight. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay at nilapitan ang sasakyan. Tahimik ang paligid at tanging tunog ng kuliglig at mahinang hangin ang maririnig. Nasa loob ng bakuran ang ibang aso niya, ngunit si Thomas ay nasa tabi niya, nakatayo, tahimik ngunit alerto, para bang inaabangan ang susunod na mangyayari. Lumunok si Jessa.
Hindi mawari kung bakit kinakabahan siya. Isang lumang sasakyan lang ito, hindi ba? Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niya ang bigat ng hangin, para bang may kakaibang enerhiya sa paligid. Dahan-dahan niyang inilawan ang windshield ng sasakyan. Marumi ang salamin at may makapal na alikabok ang ibabaw. Hindi niya makita ng maayos ang loob. Lumipat siya sa gilid, sa basag na bintana at saka muling inilawan ang loob. Napasinghap siya. Sa backseat ng sasakyan, may isang sako. Isang lumang sako na tila may laman. Sa dilim, hindi niya agad makita kung ano iyon. Ngunit nang itutok niya ng mas maigi ang ilaw, napaatras siya. Puno ito ng pera. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Minsan lang siyang nakakakita ng ganoon karaming pera. At hindi niya akalaing makakakita siya nito sa isang lumang, inabandonang sasakyan sa harap mismo ng kaniyang bahay. Napatingin siya kay Thomas, na ngayon ay nakaupo lang sa tabi niya. Tila ba sinasabing, "Kita mo na?" Napalunok si Jessa. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Isang lumang kotse, isang sako ng pera, at isang asong tila alam ang lahat ng ito mula pa sa simula. Nagsisimula ng magkabuhay ang mga tanong sa kaniyang isipan. Saan galing ang perang ito? Kanino ito? At higit sa lahat, bakit alam ni Thomas? Nalalamig ang mga kamay ni Jessa habang nakatayo sa harap ng lumang sasakyan. Hindi pa rin siya makapaniwala sa kaniyang nakita. Ilang beses niyang pumikit at muling tinitigan ang loob ng kotse. Pilit kinukumbinsi ang sarili na baka guni-guni lang niya ang lahat. Ngunit hindi. Nasa harap niya ang isang sako, punong-puno ng pera. Napahawak siya sa dibdib, pilit pinapakalma ang kaba. Imposible. Bakit may ganito rito? Mahina niyang bulong. Dahan-dahan siyang umatras mula sa bintana ng sasakyan at nilingon si Thomas. Ang aso ay tahimik lang na nakaupo. Ngunit ang mga mata nito ay matalim pa rin ang tingin sa kotse. Para bang may bantang panganib na hindi nakikita ni Jessa. Pinilit niyang linawin ang isip. Hindi siya maaaring magpadalos-dalos. Kailangan niyang malaman kung sino ang may-ari ng sasakyang ito. Kinabukasan, maagang nag-ikot si Jessa sa paligid ng barangay upang magtanong-tanong tungkol sa lumang sasakyan. Una niyang tinanong ang matandang nagtitinda ng sigarilyo sa kanto, si Mang Romy. Yung kotse na yan. Matagal na yang nandyan. Ewan ko kung kanino. Basta isang araw na lang iniwan dyan. Wala naman nang kumuha. Nagpatuloy siya sa pagtatanong sa iba pang kapitbahay, ngunit halos pare-pareho lang ang sagot na natanggap niya. Matagal na raw ang sasakyang iyon sa bakanting lote at walang sino man ang nakakita kung sino ang nag-iwan nito. Mas lalo siyang naguluhan. Paano nagkaroon ng napakaraming pera sa isang sasakyang tila wala namang nagmamay-ari? Binalikan niya ang kotse ng gabing iyon. Pinagmasdan niya itong mabuti, tinutukan ng flashlight ang bawat bahagi. Napansin niyang may gasgas ang gilid nito, tila may bakas ng banggaan. Ang loob naman ay may bahagyang alikabok, ngunit hindi ito mukhang abandonado ng ganun katagal. May ilang gamit pa sa loob, isang lumang jacket sa upuan, isang bote ng tubig na may natitirang laman, at isang ticket mula sa isang parking lot na may petsang 3 buwan na ang nakakalipas. Napalunok si Jessa. May masamang kutob siyang bumabalot sa kanya. Bakit walang naghahanap sa sasakyang ito? Bakit tila nagmamadali ang sino mang nag-iwan nito? At bakit tila si Thomas lang ang nakakapansin dito? Hindi na niya kayang itago ang nadiskubre niya ng mag-isa. Kinabukasan, pinuntahan niya si Mina sa tindahan nito at ikinuwento ang lahat. "Huwag mo nang hawakan niyang perang yan, Jessa," agad na sabi ni Mina matapos marinig ang kwento. Kita sa mukha nito ang pag-aalala. "Mukhang galing yan sa masama." "Alam ko," sagot ni Jessa habang mahigpit na yakap ang kanyang mga braso. "Pero anong gagawin ko? Hindi ko naman ito pwedeng basta hayaang nakatambak lang sa loob ng sasakyan na yan." "Dapat i-report mo yan sa pulis," mariing sabi ni Mina. Napayuko si Jessa. Alam niyang iyon ang tamang gawin pero may bumabagabag sa kaniyang isipan. May kakaibang pakiramdam siyang may nagmamasid sa kanya. Ilang araw na niyang napapansin na parang may sumusunod sa kanya. Sa tuwing lalabas siya ng bahay, may kung anong pakiramdam na may matang nakatutok sa kanya mula sa malayo. Minsan, tila may aninong gumagalaw sa kabilang kalye. Ngunit sa tuwing lilingon siya, wala naman siyang makikitang tao. At noong isang gabi, habang nagpapakain ng mga alaga,
Napansin niyang may isang lalaking nakatayo sa kabilang kanto. Nakaitim na jacket ito at nakasombrero, at kahit hindi niya kita ang mukha nito, ramdam niyang pinagmamasdan siya nito. Nagpanggap siyang hindi siya nabahala, pero ramdam niya ang unti-unting pagtindig ng balahibo niya. Nang ibinaling niyang muli ang tingin sa kanto, wala na ang lalaki. Kinabahan siya. At ngayon, nang marinig niyang kailangan niyang ipaalam sa pulisya ang kaniyang natuklasan, mas lalo siyang natakot. Paano kung ang taong iyon ay may kinalaman sa perang iyon? Paano kung may nagmamasid sa kanya, hinihintay ang kilos niya? Hindi niya alam. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi ito isang ordinaryong pangyayari. At maaaring isang maling hakbang lang ang gawin niya. Siya na mismo ang nasa panganib. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Jessa. Kahit anong pilit niyang ipikit ang mga mata, hindi siya dalawin ng antok. Ang buong araw ay puno ng pag-aalala. Mula sa misteryosong pera, sa loob ng abandonadong kotse, sa kakaibang kilos ni Thomas, hanggang sa pakiramdam na may nagmamanman sa kanya. Hindi niya pa rin maintindihan kung paano siya napasok sa ganitong sitwasyon. Nakahiga siya sa kaniyang kama, yakap ang unan, habang nakikinig sa mahinang tunog ng electric fan. Tahimik ang paligid maliban sa mahihinang ungol ng ilang alaga niyang aso. Karamihan sa kanila ay mahimbing nang natutulog. Ngunit si Thomas, gaya ng inaasahan niya, ay hindi. Mula sa kaniyang posisyon sa kama, kita niyang nakatayo si Thomas sa may pintuan, nakataas ang tenga at matamang nakikinig sa labas. Napabuntong hininga si Jessa. Pilit niyang kinakalma ang sarili. Siguro ay masyado lang siyang paranoid. Pagod lang siya at baka kailangan lang niyang magpahinga. Ngunit bago pa niya maipikit ang mga mata, isang mahinang kaluskos ang narinig niya sa labas. Mabilis siyang napabangon. Tumingin siya kay Thomas at agad niyang nakita ang pagbabago sa kilos ng aso. Nakatayo ito, nakausli ang buntot at unti-unting umuungol. Isang mababang tunog na puno ng babala. Tumigil siya sa paghinga, pilit pinakikinggan ang ingay. Doon niya narinig ang mas malinaw na tunog. Isang kalabog mula sa harapan ng bahay. Sunod ay ang marahang paggalaw ng doorknob ng pinto. May tao sa labas. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi na niya kinailangang silipin sa bintana para malaman. May taong pilit pumapasok sa bahay niya. Agad niyang hinablot ang cellphone niya at mabilis na tinawagan si Mina. Walang sagot. Sinubukan niya ulit. 1, 2, 3 beses. Pero wala pa ring sagot. Doon na siya tuluyang nakaramdam ng matinding kaba. Samantala, si Thomas ay nagsimula ng tumahol. Malalakas na tahol, galit at puno ng babala. Isa-isang nagising ang ibang mga alagang aso at nagsimula na rin silang mag-ingay. Pero hindi iyon nagpatigil sa taong nasa labas. Muling umikot ang doorknob, mas malakas at mas marahas. Mabilis na napalingon si Jessa sa mesa sa tabi ng pintuan ng kwarto. Nandoon ang isang lumang baseball bat, ang tanging sandata niya laban sa sino mang pilit papasok sa bahay niya. Mabilis niya itong hinablot at marahang lumapit sa pinto ng silid niya. Sigurado ka bang dito niya iniwan? Bulong ng isang boses mula sa labas. Napahigpit ang hawak ni Jessa sa baseball bat. Sigurado ako, dito yun. Hanapin natin yung sako. Nanlambot ang tuhod niya. Hinahanap nila ang pera at alam nilang nakita niya ito. Nanatili siyang nakapirme sa likod ng pinto ng kaniyang silid. Pilit pinakikinggan ang mga sumunod na kilos ng mga lalaking nasa labas. Hindi niya alam kung ilan sila, pero tiyak niyang hindi lang isa. 1, 2, 3 siguro. Narinig niya ang mga yapak nila sa kahoy na sahig ng kanyang maliit na veranda. Sumilip siya sa siwang ng bintana. Sa manipis na ilaw mula sa poste, sa labas ng bahay, nakita niyang may 3 lalaking nasa bakuran niya. Ang isa ay nakatayo sa tabi ng lumang sasakyan, hawak ang tila isang bakal na pang-umpog. Ang isa naman ay nasa may bintana, halatang sinusubukang silipin ang loob ng bahay. Ang pangatlo, ang pinaka nakakatakot, ay naroon mismo sa may pinto. Pilit itong binubuksan gamit ang isang bagay na tila patalim. Muli niyang tiningnan ang cellphone niya. Walang signal. Napalunok siya. Hindi siya pwedeng lumabas. Pero hindi rin siya pwedeng manatili rito at maghintay na lang. Kailangan niyang kumilos. Dahan-dahan siyang humakbang pabalik sa kama at kinuha ang isang lumang bag.
Mabilis niyang nilagay roon ang ilang mahahalagang gamit. Wallet, flashlight, maliit na kutsilyo at ilang biskwit. Pagkatapos, tinapik niya si Thomas na ngayon ay hindi pa rin tumitigil sa pagtahol. Alam niyang kailangan niyang lumabas bago pa tuluyang makapasok ang mga lalaki. Narinig niyang nag-usap muli ang mga ito. Nina, bilisan mo. Baka may makakita sa atin. Saglit lang, ang tibay ng kandado. Nagmamadaling tumakbo si Jessa papunta sa likod ng bahay. Kailangan niyang lumabas sa likurang pintuan bago pa siya mahuli. Mabilis niyang ini-unlock ang pinto at lumabas ng dahan-dahan. Lumingalinga siya sa paligid, siniguradong walang nakabantay sa likod. Tahimik. Sumenya siya kay Thomas na sumunod at agad silang lumabas mula sa likuran. Mula roon, may makitid na daanan patungo sa mas madilim na bahagi ng eskinita sa tabi ng bahay niya. Muli niyang narinig ang tunog ng pagpilit sa harapang pinto. Malapit na to, isang pilit na lang. Napamura si Jessa sa isip. Wala nang oras. Mabilis siyang tumakbo, pinanatiling mababa ang katawan upang hindi makita. Si Thomas ay tumatakbo rin sa tabi niya, tahimik ngunit alerto. Nang makarating siya sa dulo ng eskinita, sumilip siya mula sa pader. Wala siyang makitang ibang tao maliban sa ilang lasing na naglalakad sa kabilang kanto. Napatingin siya sa kabilang dulo ng kalsada. Kailangan niyang makapunta sa bahay ni Mina. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, bago pa siya makalabas ng eskinita, isang malalim na boses ang narinig niya mula sa dilim. Huwag ka nang tumakbo, Miss Jessa. Napahinto siya, mabilis na lumingon. Isang anino ang lumitaw mula sa sulok. Isang lalaking nakaitim na jacket, may hawak na baril. At sa tingin niya, matagal na siyang inaabangan nito. Nanigas si Jessa sa kinatatayuan niya. Ang lalaking nasa harapan niya, nakaitim na jacket at may hawak na baril, ay tahimik lamang siyang pinagmamasdan. Nasa dilim ang mukha nito, pero kahit hindi niya ito ganap na nakikita, ramdam niya ang delikadong presensya nito. Napalunok siya, pinipigilan ang takot na lumukob sa kaniyang katawan. Huwag ka nang tumakbo, malamig na sabi ng lalaki. Alam naming nakita mo ang pera. Muling bumilis ang tibok ng puso niya. Ibig sabihin, tama ang hinala niya. Ang perang iyon sa loob ng kotse ay pagmamay-ari ng mga taong ito, mga taong hindi niya dapat kinasangkutan. Si Thomas, na nasa tabi niya, ay nagsimulang umangil, nakababa ang katawan, nakahanda sa kahit anong mangyayari. Isang maling galaw at alam niyang may masamang mangyayari sa kanya. Ngunit hindi siya pwedeng maghintay na lang. Kailangan niyang kumilos. Sa isang mabilis na galaw, hinagis niya ang bag na hawak niya, diretso sa lalaki at sinamantala ang pagkalito nito. Kasabay ng ginawa niyang iyon, hinawakan niya si Thomas at mabilis na tumakbo sa kabilang direksyon. Narinig niyang nagmura ang lalaki sa likuran. Habulin siya! Mabilis siyang sumuot sa mas makipot na eskinita. Pilit pinipigilan ang sariling huminga ng malakas. Sa paligid, tanging tunog ng sariling yabag niya at ang mahihinang alulong ni Thomas ang kaniyang naririnig. May ilang beses siyang lumiko, iniiwasang lumabas sa mas maliwanag na bahagi ng barangay. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang tumatakbo. Ang alam lang niya ay isa lang ang kanyang pupuntahan, si Mina. Pagdating niya sa tapat ng bahay ng kaibigan, ramdam niya ang pagkapagod. Ang dibdib niya ay mabilis na bumabagsak at tumataas sa bawat hingang hinahabol niya. Si Thomas, bagamat halata ring hingal, ay nanatili sa tabi niya. Parang naiintindihan ang bigat ng sitwasyon. Dali-dali siyang sumugod sa pintuan ng bahay ni Mina at tinawag ang pangalan nito. Mina! Walang sumagot. Mina, nandito ako. Kailangan kitang makausap. Wala pa ring sagot. Pilit niyang kinatok ang pinto, ngunit sa kaniyang pagkatok, unti-unting bumukas ang pinto ng kusa. Hindi ito nakalak. Dito na siya nagsimulang kabahan. Dahan-dahan siyang pumasok, hindi alintana ang bigat ng kaniyang paghinga. At nang makita niya ang loob ng bahay, napatigil siya sa paghinga. Wasak ang loob. Ang mga upuan ay nagkalat sa sahig, ang lamesa ay nakataob, at ang mga baso at plato ay pira-piraso sa sahig. Para bang may pumasok at sinadyang guluhin ang buong bahay. Ngunit ang mas lalong nagpalamig sa kaniyang dugo ay ang isang papel na nakapaskil sa pader. Huwag kang makialam. Sa sandaling iyon, parang bumagsak ang mundo niya. Napaatras siya, nanginginig ang mga kamay. Anong ginawa nila kay Mina?
Biglang sumingit sa isip niya ang huling tawag niya rito. Bakit hindi ito sumagot? Nasaan siya ngayon? May nangyari na ba sa kanya? Nanghina ang tuhod ni Jessa at napaupo siya sa sahig, hinahabol ang paghinga. Sa sobrang gulo ng isip niya, hindi na niya namalayan na may isang tao na palang nakatayo sa kanyang likuran. Jessa. Napalingon siya agad, isang lalaki. Nakasuot ito ng pamilyar na itim na jacket. At sa isang iglap, bumalik sa isip niya ang lalaking sumaklolo sa kanya noon. Noong una niyang nasagip si Thomas. Siya yon. Siya ang lalaking nasa motorsiklo. Pero sino siya? At anong ginagawa niya rito? Napansin ng lalaki ang takot sa mukha niya. Kaya agad itong nagsalita. Huwag kang matakot. Hindi ako kalaban. Sa pagkakataong iyon, hindi na kinaya ni Jessa ang bigat ng sitwasyon. Sino ka? Mahina niyang tanong, nanginginig pa rin. Tumitig ito sa kanya, halatang nag-aalangan, pero pagkatapos ng ilang segundo, naglabas ito ng isang maliit na ID mula sa kanyang bulsa at ipinakita sa kanya. Leo Javier, Pulis, Undercover Agent. Nanlaki ang mga mata ni Jessa. Hindi totoo yan. Alam kong marami kang tanong, pero makinig ka muna sa akin. Mahinahong sabi ni Leo. Napasok ka sa isang bagay na hindi mo dapat pinakikialaman at ngayon nasa panganib ka. Nanlamig ang buong katawan ni Jessa. Ang lahat ng hinala niya ay tama. Ang perang iyon, ang mga lalaking humahabol sa kanya, ang pagkawala ni Mina. Lahat ng ito ay bahagi ng isang mas malaking gulo. At ngayon, siya ang nasa sentro nito. Tahimik na nakatitig si Jessa kay Leo. Hinihintay na ipaliwanag nito ang lahat. Sa loob ng ilang araw, naguguluhan siya sa misteryo ng lumang sasakyan at ang pera sa loob nito. At ngayon, heto na ang kasagutan. Ngunit hindi niya alam kung gusto ba niyang marinig ang sagot. Huminga ng malalim si Leo bago nagsalita. Jessa, ang perang nakita mo sa loob ng sasakyan. Hindi yun ordinaryong pera. Galing iyon sa isang sindikato ng money laundering. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Jessa. Money laundering? Bulong niya, halos hindi makapaniwala. Tumango si Leo. Ang sindikatong ito ay nag-ooperate sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Gumagamit sila ng mga drop-off points kung saan nila iniiwan ang pera mula sa illegal nilang transaksyon. Isa na roon ang sasakyang nakita mo. Hindi agad nakapagsalita si Jessa. Biglang bumigat ang dibdib niya. Ibig mong sabihin, hindi sinasadya na naiwan ang perang yun? Muling tumango si Leo. Dapat sana ay may kukuhanan yun ilang araw matapos iwan, pero hindi na nila nakuha. Malamang ay may nangyaring hindi inaasahan, kaya naiwan ang pera ng mas matagal kaysa sa plano nila. Napatakip ng bibig si Jessa, at dahil nakita ko ito, hinahanap ka na nila. Nanlamig ang buong katawan niya. Nang bumalik siya sa bahay, matapos matagpuan ang perang iyon, pakiramdam niya ay may nagmamasid sa kanya. Napansin niya ang lalaking nakaitim na jacket na tila sumusubaybay sa kanya. Ngayon, alam na niya kung bakit. Hinahabol siya ng sindikato. Paano nila nalaman? Mahina niyang tanong, kinakabahan pa rin. Malamang ay may taong nagsumbong sa kanila. Sagot ni Leo. Siguro may isa sa kanila na dumaan sa kotse at napansing may ibang taong nakialam. Posible ring may CCTV sa paligid na nakakita sa'yo. Hindi pa namin alam ang buong detalye, pero sigurado akong hindi ka nila titigilan hanggat hindi nila nakukuha ang pera. Napahawak si Jessa sa dibdib. Nagsimula ng manginig ang kaniyang mga kamay. Ibig sabihin, kaya nila pinasok ang bahay ko. Kaya nila ginalugad ang bahay ni Mina. Napalunok siya at baka kaya hindi sumasagot si Mina sa tawag ko. Dahil may nangyari na sa kanya? Hindi agad sumagot si Leo. Sa halip, tumingin ito ng seryoso kay Jessa, saka maingat na sinabi. Hahanapin natin siya, pero ngayon, kailangan mo munang umalis rito. Anong ibig mong sabihin? Jessa, hindi ligtas ang bahay mo. Matigas na sabi ni Leo. Baka sa mga susunod na araw, bumalik sila. At baka sa pagkakataong ito, hindi na lang nila basta guguluhin ang bahay mo. Lalong lumakas ang kaba sa dibdib niya. Hindi lang pala siya ang nasa panganib, pati ang lahat ng mga alaga niyang hayop. Hindi ko sila pwedeng iwan. Agad niyang sagot, umiiling. Wala silang ibang masasandalan.
Hindi ko sila pwedeng pabayaan. Hindi ko sinasabing pabayaan mo sila. Putol ni Leo sa sinasabi niya. Pero hindi ka rin pwedeng manatili sa bahay mo. Kailangan nating maghanap ng ligtas na lugar para sa'yo habang iniimbestigahan ko ang kaso. Napatingin siya kay Thomas na tahimik na nakaupo sa tabi niya. Ang asong minsang sinagip niya, ang asong tila may alam sa misteryong ito bago pa man niya ito matuklasan. Naisip niya kung anong posibleng nangyari kay Thomas bago niya ito makita noon. May kinalaman kaya ito sa sindikato? May nakita ba itong krimen na hindi dapat nakita? Napahawak siya sa sentido niya. Napasok siya sa isang bagay na hindi niya ginusto, pero wala na siyang magagawa kundi harapin ito. Paano ang mga alaga ko? Tanong niya, halos pabulong. Kung kailangan kong umalis, paano sila? Huminga ng malalim si Leo. May kilala akong grupo na maaaring pansamantalang mag-alaga sa kanila. Mga mapagkakatiwalaang tao. Ililipat muna natin sila sa isang ligtas na lugar. Napatingin si Jessa sa paligid. Ang bahay na matagal niyang inalagaan at pinuno ng pag-ibig para sa kanyang mga alaga. Ngayon ay hindi naligtas. Napakuyom ang mga kamao niya. Hindi ako magtatago habang hindi pa sila nahuhuli. Mahina, ngunit matigas niyang sabi. Kung iniisip mong tatakbo lang ako at magpapakalayo, nagkakamali ka. Tumango si Leo, halatang naiintindihan ang nararamdaman niya. Hindi kita pipigilan, pero kailangan nating maging matalino rito. Bago tayo kumilos, kailangan mo munang manatiling ligtas. Hindi na nagsalita si Jessa. Alam niyang tama si Leo. Alam niyang hindi niya maaaring ilagay sa panganib ang sarili niya. Hindi lang para sa kanya, kundi para rin sa mga hayop na umaasa sa kanya. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang bahay ni Mina, ang kalat sa loob, ang babalang nakasulat sa dingding. Huwag kang makialam. Pero alam niyang huli na para doon. Kinasangkutan na siya ng gulong ito at hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang buong katotohanan. Matapos ang gabing iyon sa bahay ni Mina, wala nang ibang pagpipilian si Jessa kundi ang umalis pansamantala. Hindi lang siya ang nasa panganib, pati na rin ang mga alaga niyang hayop. Sa tulong ni Leo, isang lihim na operasyon ang isinagawa upang mailikas ang mga hayop niya patungo sa isang rescue center na pinamumunuan ng isang kaalyadong animal welfare organization. Mabigat sa loob niya ang pansamantalang paghihiwalay sa kanila, pero alam niyang iyon ang tamang gawin para sa kanilang kaligtasan. Samantala, siya mismo ay dinala sa isang ligtas na lugar. Isang maliit na bahay sa probinsya na bahagi ng isang safe house para sa mga testigong nasa panganib. Doon, inisa-isa ni Leo at ng kaniyang team ang lahat ng detalye na maaaring makatulong sa investigasyon. Dito na rin naintindihan ni Jessa kung gaano kalawak ang operasyon ng sindikatong kanyang nasangkutan. Matagal na kaming may surveillance sa sindikatong to. Paliwanag ni Leo isang gabi habang nakaupo sila sa mesa, tinitingnan ang mga dokumento ng kaso. Pero laging nauudlot ang operasyon namin dahil sa kakulangan ng ebidensya. Palaging may isang hakbang na nauuna ang mga taong ito na para bang may insider sa gobyerno na nagpapaalam sa kanila bago pa namin sila mahuli. Napakunot ang noo ni Jessa. Ibig sabihin, may kasabwat sila sa mga awtoridad? Tumango si Leo. At hindi lang basta kasabwat, malakas ang hinala naming isang mataas na opisyal ang nagpapalakad sa kanila. Dito na nagsimulang uminit ang ulo ni Jessa. Sa loob ng maraming taon, palagi siyang sinasabihan na ang kaniyang advokasya sa mga hayop ay walang halaga, na wala siyang mararating sa ginagawa niya. At ngayon, heto siya, nakasaksi ng isang mas malaking problema na nagpapakita kung paanong ang mga kriminal ay malayang gumagalaw sa sistemang may kasabwat sa itaas. Kaya't kahit takot siya, alam niyang hindi siya pwedeng umurong. Sa kabila ng pagkatago niya, patuloy niyang tinutulungan ang mga awtoridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga kahina-hinalang galaw sa kanilang lugar. Sa pamamagitan ng memorya niya at mga nakitang aktibidad sa paligid ng abandonadong sasakyan, nakapagbigay siya ng listahan ng mga lugar na maaaring may kinalaman sa sindikato. Pero ang hindi inaasahan ni Leo at ng kanyang team ay ang naging papel ni Thomas sa investigasyon. Isang gabi, habang tahimik na nakatambay sa labas ng safe house, bigla na lamang tumayo si Thomas at nagsimulang umangil. Alam ni Jessa ang ganitong kilos ng aso.
Pareho ito sa ginawa nito nang unang matagpuan ang lumang kotse. Leo! Mahinang bulong niya. Si Thomas, may naaamoy siya. Hindi nag-aksaya ng oras si Leo. Mabilis niyang kinuha ang kaniyang baril at tinawag ang ilan pang operatiba upang magmanman sa paligid. Hindi nagtagal, isang kahina-hinalang van ang dumaan sa kalsada malapit sa kanila. Mabagal ang andar, para bang may hinahanap. Napalunok si Jessa. Hinahanap ba nila ako? Ngunit bago pa man sila makalayo, tumunog ang radyo ni Leo. Sir, may nakuha kaming impormasyon. May magaganap na malaking transaksyon ngayong gabi sa warehouse sa kabilang bayan. Nagkatinginan sina Leo at Jessa. Alam nilang ito na ang pagkakataon. Agad na nagdesisyon si Leo at ang kanyang team na sumunod sa target. Dahil sa intel mula kay Jessa at sa tila pang-amoy na pang-police dog ni Thomas, natunton nila ang isang lumang warehouse sa gilid ng ilog. Isang lugar na tila hindi napapansin ng karamihan. Perpekto para sa isang illegal na transaksyon. Sa pamamagitan ng malayo ang pagmamasid, nakita nilang may mga armadong lalaki sa paligid. Ilang itim na SUV ang nakaparada at sa gitna ng warehouse may isang lalaking nakaterno na mukhang siya ang namamahala sa palitan ng pera. Ito na sila, bulong ni Leo. Nagbigay siya ng signal sa kanyang mga kasamahan. Oras na para kumilos. Sa isang mabilis at maingat na operasyon, nilusob ng mga autoridad ang warehouse. Nagulat ang mga miyembro ng sindikato. Ang iba ay agad na sumuko. Ang iba naman ay nakipagpalitan ng putok sa mga pulis. Napatakip ng tainga si Jessa habang pinagmamasdan ang nangyayari mula sa ligtas na distansya. Mabilis at epektibo ang pagkilos ng autoridad at hindi nagtagal nahuli nila ang isa sa mga pangunahing lider ng sindikato. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may isang bagay na hindi pa rin nila nalalaman. Sino ang utak sa likod ng lahat ng ito? Ilang araw matapos ang raid, habang nasa opisina ng autoridad si Jessa upang ibigay ang kaniyang formal na pahayag, isang pamilyar na pangalan ang biglang lumitaw sa investigasyon. Isang taong hindi niya inakalang may kaugnayan sa lahat ng ito. Isang taong matagal nang nagpapahirap sa kanya. Ang kapitan ng barangay nila. Napasinghap si Jessa sa hindi inaasahang revelasyon. Si Kapitan? Nanlaki ang mata niya habang nakatingin kay Leo. Pero paano? Napailing si Leo. Matagal na siyang under surveillance. Malakas ang hinala namin na siya ang tumutulong sa sindikato na umiwas sa mga autoridad. Sa tuwing may raid kaming pinaplano, palaging nauunahan tayo ng mga tao niya. Nanikip ang dibdib ni Jessa. Si Kapitan, ang matagal nang sumasalungat sa kanya, ang paulit-ulit na nagsasabing wala siyang patutunguhan sa buhay. Siya pala ang may pinakamalaking kasalanan sa lahat. Naalala niya ang mga pagkakataong pilit siyang pinapatahimik ng barangay sa tuwing nagpoprotesta siya laban sa kalupitan sa hayop. Naalala niya rin kung paano tila may kapangyarihan ito sa kanilang lugar. Palaging may koneksyon sa kung sino-sinong politiko at negosyante. At ngayon, alam na niya kung bakit. Siya ang mastermind. Napakuyom ang kamao ni Jessa. Hindi na siya natatakot ngayon. Mas lalo lamang tumibay ang kaniyang loob. Hindi na lang ito tungkol sa perang nasa loob ng lumang kotse. Hindi na lang ito tungkol sa pagsagip sa sarili niya. Ito ay tungkol sa pagsiwalat ng buong katotohanan at sa pagbagsak ng isang taong akala niyang hindi mahahawakan ng batas. Huminga siya ng malalim at tumingin kay Leo. Anong susunod na gagawin natin? Ngumiti si Leo, puno ng determinasyon ang tingin. Hulihin natin siya. Nagising si Jess sa isang umaga na may kakaibang pakiramdam. Alam niyang malapit na matapos ang laban pero hindi pa siya maaaring magpahinga. Nasa kamay na ng mga autoridad ang ebidensya laban sa kapitan ng kanilang barangay. Ang lalaking matagal nang nagpapahirap sa kanya at sa kaniyang advokasya. Sa tulong ng pulisya at ni Leo, napatunayan na itong si kapitan mismo ang utak ng sindikatong hinahabol nila. Ngunit hindi ganoon kadali ang pagbagsak ng isang taong may kapangyarihan. Sa loob ng ilang araw, bigla na lang kumalat ang iba't ibang paninira laban kay Jessa. Sa social media, may mga naglalabasang posts na sinisiraan siya. May nagsasabing pineke lang niya ang kwento tungkol sa perang natagpuan niya upang makakuha ng atensyon. May nagsasabing siya mismo ang may kinalaman sa illegal na transaksyon at mas malala, may iba pang nagsasabing ginagamit lang niya ang animal rescue bilang front para sa illegal na negosyo.
Ang kapal din ng mukha niya, no? Akala mo kung sino siya. Eh, di ba? Pabigat lang naman niyang ginagawa niya sa barangay. Baka naman talagang siya ang may connection sa sindikato. Nagpapaawa lang siya. Bakit hindi niya ipaliwanag kung bakit siya nakialam sa perang yun? Mukhang siya rin ang may gusto ng pera eh. Hindi na siya nagulat. Alam niyang may magtatangkang sirain siya, lalo na ang sindikatong pinamumunuan ng kanilang kapitan. Ginamit nito ang koneksyon at pera nito upang baguhin ang naratibo. Mula sa isang whistleblower na natagpuan ng ebidensya, ngayon ay pinalalabas siyang isang kasabwat ng sindikato. Pero hindi siya nagpatinag. Sa halip na magpahina sa kanya, lalo lamang niyang hinigpitan ang hawak sa katotohanan. Alam niyang may mga taong hindi maniniwala sa kanya, pero mas marami ang sumusuporta sa kanya. Ang mga taong tumulong sa kanya noong wala siyang pera. Ang mga animal rights activists na sumuporta sa kanyang shelter. At higit sa lahat, ang mga taong nakita kung paano siya lumaban para sa mga hayop. Kahit kailanman ay wala siyang ibang hinangad kundi ang kabutihan nila. Ngunit hindi pa roon natapos ang pagsubok. Isang gabi, isang kapitbahay ang sumugod sa safe house, kung saan siya pansamantalang nananatili, habol ang hininga at nanginginig sa takot. "Jessa, may sunog sa shelter mo." Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Mabilis siyang tumayo at tumakbo palabas. Hindi alintana ang mga taong pilit siyang pinipigilan. "Jessa, huwag kang magmadali." Sigaw ni Leo, hinabol siya. "Delikado yan." Pero wala siyang pakialam. Hindi siya pwedeng huminto. Nang makarating siya sa shelter, hindi niya inaasahan ang matinding eksenang sumalubong sa kanya. Usok at apoy ang bumabalot sa isang bahagi ng kaniyang bakuran, at naririnig niya ang tahol at iyak ng mga hayop na takot sa nangyayari. Mabuti na lang at maraming kapitbahay ang sumugod upang tumulong. May ilan nang nagbuhos ng tubig, may iba pang nagdala ng mga hose upang pigilan ang pagkalat ng apoy. Sa tulong ng lahat, unti-unting naapula ang sunog bago pa man nito tuluyang lamunin ang buong shelter. Pero isa lang ang sigurado, hindi ito aksidente. Sinadya nila ito. Mahinang bulong ni Jessa habang nakatingin sa nasunog na bahagi ng shelter. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o dapat na siyang magalit. Napakuyom siya ng kamao. "Tapos na ang pasensya ko." Kinabukasan, formal na naglabas ng warrant of arrest ang awtoridad laban sa kapitan ng barangay. Ngunit bago pa man ito maisagawa, biglang naglaho ang kapitan. Tulad ng inaasahan, hindi ito susuko ng walang laban. Naging matagal ang paghabol sa kanya, pero sa tulong ng impormasyong nakuha mula sa mga nahuli ng miyembro ng sindikato, natunto ng pulisya ang huling hideout nito. Isang private compound sa labas ng lungsod na tila ginawa niyang pansamantalang taguan. Alam nilang hindi magiging madali ang pagdakip sa kanya. May mga armadong tauhan ito at handa itong lumaban hanggang sa huli. Dumating ang gabi ng operasyon. Kasama si Leo at isang pangkat ng mga awtoridad, lumapit sila sa hideout ni Kapitan. Tahimik silang naglakad sa dilim, nakahanda ang mga armas ng pulisya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, bago pa man sila makarating sa mismong compound, isang putok ng baril ang umaling-awngaw sa ere. Biglang nagkagulo. "Bantayan si Jessa!" Sigaw ni Leo habang mabilis niyang hinatak si Jessa palayo sa gitna ng putukan. Nagtago sila sa likod ng isang pader habang dumadagundong ang tunog ng baril. Hindi inaasahan ng mga awtoridad na handa ang mga tauhan ni Kapitan sa isang sagupaan. May ilan sa kanila ang nagtangkang tumakas, ngunit mabilis silang napaligiran ng pulisya. Habang patuloy ang putukan, nakita ni Jessa si Kapitan na pilit na tinatakasan ang engkwentro gamit ang isang sasakyang nakaparada sa gilid ng compound. "Leo! Tatakas siya!" Sigaw niya. Mabilis na tumakbo si Leo, hindi alintana ang panganib, at sa isang matulin na galaw, nagawang barilin ang gulong ng sasakyan ni Kapitan. Sumabog ang gulong dahilan upang mawalan ito ng kontrol at sumalpok sa isang puno. Agad na sumugod ang mga pulis. "Sumuko ka na, Kapitan!" Sigaw ng isa sa mga operatiba. Ngunit sa halip na sumuko, tinangkapan itong bumunot ng baril mula sa kanyang bulsa. Doon na siya tuluyang napasuko ng mga pulis. Dumagundong ang huling sigaw ng utos. "Posas!" At sa wakas, ang lalaking matagal nang ginagamit ang kanyang kapangyarihan
para sa masama ay nasa kamay na ng batas. Tahimik na tumayo si Jessa sa gilid, pinagmamasdan ang pag-aresto kay Kapitan. Hindi pa rin siya makapaniwala na matapos ang lahat ng nangyari. Mula sa simpleng pagsagip niya kay Thomas hanggang sa pagkakatuklas niya sa lumang sasakyan, ang lahat ng ito ay humantong sa pagbagsak ng isang kriminal na matagal nang nanlilinlang sa kanilang barangay. Lumingon siya kay Leo na ngayon ay nakaupo sa gilid, hinihingal pero may bahagyang ngiti sa labi. Natapos din, sabi nito, pagod ngunit puno ng tagumpay ang boses. Tumango si Jessa, pilit pinipigilan ang luhang namumuo sa kanyang mga mata. Oo, natapos din. At sa wakas, nalinis na rin ang pangalan niya. Makalipas ang ilang linggo, unti-unting bumalik sa normal ang buhay ni Jessa. Ngunit kahit tila payapa na ang lahat, alam niyang hindi na siya ang dating Jessa na walang pakialam sa mas malaking mundo sa labas ng kaniyang animal shelter. Ngayon, isa na siyang saksi sa isang mas malalim na kasamaan at isang babae na lumaban upang ipagtanggol hindi lang ang mga hayop kundi pati na rin ang katotohanan. Matapos ang pagkakadakip kay Kapitan at sa iba pang miyembro ng sindikato, lumabas sa balita ang buong kwento. Maraming nawindang nang malaman na ang isang simpleng kaso ng abandonadong sasakyan ay nauwi sa isang malaking operasyon laban sa money laundering at katiwalian sa gobyerno. Dahil sa matapang na testimonya ni Jessa, hindi lamang nalinis ang pangalan niya. Nakilala rin siya bilang isa sa mga taong nagbigay ng liwanag sa isang madilim na transaksyon na matagal nang tinatakpan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi kailanman nagbago ang kaniyang puso para sa mga hayop. Sa unang pagkakataon, matapos ang matinding laban, bumalik siya sa kaniyang shelter. Nasa harapan siya ngayon ng bahay na minsang muntik nang maglaho sa apoy ng sindikato. Pero sa halip na isang wasak na lugar, ang bumungad sa kanya ay isang mas maayos, mas malinis, at mas organisadong tirahan para sa kanyang mga alaga. Sa loob ng panahong wala siya, ang mga taong naniwala sa kanya, mga kapwa niyang animal lovers, dating adopters ng kaniyang mga alagang hayop, at maging ang ilang pulis na kaniyang natulungan, ay nagkusang ayusin ang kaniyang munting shelter. Nilinis nila ang mga nasirang bahagi, naglagay ng bagong bakod, at nagbigay ng pagkain para sa mga hayop. Napaluha si Jessa nang makita niya ang lahat ng ito. Para sa iyo to, Jessa, sabi ni Mina na ngayon ay nakatayo sa tabi niya, yakap ang isang maliit na kuting. Hindi mo kailangang lumaban ng mag-isa, nandito lang kami. Nag-init ang mata ni Jessa. Noon, sanay siyang maging siya lang ang kumikilos para sa mga hayop. Iniisip na walang ibang makakaintindi sa kanya. Pero ngayon, nakita niyang hindi siya nag-iisa. Kasabay nito, isang malaking balita ang dumating. Isang international na animal welfare organization ang nagpadala ng liham sa kanya. Hindi siya makapaniwala nang mabasa niya ito. Sa loob ng sulat, ipinaliwanag ng organisasyon kung paano nila nasundan ang kaniyang kwento. Kung paano siya lumaban para sa kaniyang mga hayop kahit sa gitna ng panganib. Bilang pagkilala sa kaniyang katapangan at walang sawang pagmamalasakit sa mga hayop, nagdesisyon silang magbigay ng malaking donasyon upang opisyal na gawing isang legal at accredited rescue center ang kaniyang munting shelter. Nanginig ang mga kamay ni Jessa habang hawak ang liham, isang pangarap na hindi niya inakalang matutupad. Noon, pinagtatawanan lang siya ng mga tao. Sinasabi nilang walang patutunguhan ang ginagawa niya, na wala siyang mararating kung ipagpapatuloy niya ang pagsagip sa mga hayop. Ngunit heto siya ngayon, isang babae na minsang kinukutya, pero ngayon ay pinagpapalibutan ng mga taong handang sumuporta sa kanya. Sa tulong ng donasyon, sinimulan niyang gawing mas maayos ang kanyang rescue center. Nagpatayo siya ng mas matibay na kulungan para sa mga hayop. Naglagay ng maayos na gamutan para sa may sakit at nagsimula ng isang programa upang mas maraming tao ang ma-involve sa animal welfare. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang taong patuloy na dumadalaw sa kanya. Si Leo. Simula nang matapos ang operasyon laban sa sindikato, hindi na rin ito madalas lumalabas sa media. Hindi rin ito bumalik agad sa serbisyo, bagkus ay ilang beses siyang binisita, tahimik na nag-aalok ng tulong sa kanya sa abot ng makakaya nito. Minsan, dinadalhan siya nito ng pagkain. Minsan, tinutulungan siya nitong maglinis sa shelter. At minsan, simpleng nakaupo lang ito sa tabi niya.
nakikipag-usap tungkol sa mga bagay na wala nang kinalaman sa kaso. Isang gabi, habang nakaupo sila sa labas, nakatingin sa bituin, biglang nagsalita si Leo. "Hindi ko inakalang ganito ang magiging ending natin." Mahina nitong sabi. Napangiti si Jessa. "Ako rin." Saglit na katahimikan. Pagkatapos, tumingin si Leo sa kanya, seryoso. "Ano ang balak mo ngayon? Ano na ang susunod?" Napabuntong hininga si Jessa. "Ipagpapatuloy ko ang ginagawa ko. Mas marami pang hayop ang nangangailangan ng tulong. At ngayong mas marami na ang sumusuporta sa akin, alam kong mas marami na rin akong maaabot." Tumango si Leo. "At ikaw?" Napakunot ang noo ni Jessa. "Ano? Ikaw naman, wala ka bang iniisip para sa sarili mo? Para sa..." Hindi nito natapos ang sasabihin, pero sapat na iyon para maintindihan ni Jessa. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, pinanood niya si Thomas na nakahiga sa tabi niya, tahimik na natutulog. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ang asong minsan niyang sinagip ay hindi kailanman nawala sa tabi niya. Si Thomas na siyang dahilan kung bakit natagpuan niya ang lumang sasakyan. Si Thomas na siyang nagdala sa kanya sa isang mas malaking laban. Si Thomas na hindi lang isang aso, kundi isang kaibigan. Hinaplos niya ang ulo nito na pangiti. "Para kay Thomas muna," sabi niya kay Leo. "Para sa lahat ng hayop na tulad niya." Ngumiti si Leo, bahagyang tumango. Alam niyang hindi pa ngayon ang tamang panahon. Pero may isang bagay siyang sigurado. Simula pa lang ito ng isang bagong kwento. At sa bawat hakbang na gagawin ni Jessa, nandito lang siya. Tahimik, matiyagang naghihintay.